Samantala, walang favoritism. Yan ang tiniyak ng Malacanang kaugnay na maagang pagdating ng unang batch ng Sinovac sa buwan ng Pebrero. Pero ngayong nakapasok na ang bagong COVID-19 variant sa Pilipinas, dapat pa nga ba itong tanggihan ng ilan? May ulat si Clazel Pardilla. Nakapasok na sa Pilipinas ang mas nakahawang COVID-19 variant. Kaya sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi na dapat tumanggi sa Chinese vaccine na Sinovac. Ngayong Pebrero nakatakdang dumating ang unang batch ng doses ng Sinovac. Inaasahang darating na rin sa bansa sa susunod na buwan ang bakuna mula sa Pfizer. Patunay lang anya ito na walang pinaboran ang gobyerno sa pagbili ng bakuna laban sa COVID-19. Wala talagang favoritism. Ang pinag-uusapan lang po, aling bakuna ang makakarating sa lalong mabilis na panahon, bakit tayo tatanggi sa 5 milyon na Sinovac na mga bakuna na po pwedeng labanan, pati po itong mas nakakahawa na bagong virus strain. Nais niya ng Pangulong Rodrigo Duterte na proteksyonan ng mga Pilipino laban sa banta ng virus. Hindi rin aniya dapat pagdudahan ng pagiging epektibo ng Sinovac. Kamakailan lang, lumabas sa pag-aaral na 50% lamang ang efficacy rate ng Sinovac sa ginawang clinical trial sa Brazil. Giit ni Roque, pasok pa rin ito sa standard ng World Health Organization. Basta paaprubahan po yan ng FDA, tabla po yan pagdating sa kaligtasan at pagiging epektibo, kasama po ng mga brands na galing sa mga Western companies. Sinasabing 50% ang hindi mahawa ng COVID ang tuturukan ng Sinovac. 78% maaring mild COVID na lang ang makuha o maging asymptomatic at 100% hindi na kinakailangan magpa-ospital pa. 91.25% ang efficacy rate ng Sinovac sa Turkey at Indonesia. Posible rin aniyang maging kasing epektibo ito sa Pilipinas dahil sa pagkakapareho ng ating ethnicity sa mga Indonesian. Ang tanong, handa na kaya ang ating mga kababayan na magpaturok ng bakuna lalo ngayong nakapasok na ang B117 variant sa Pilipinas? Hindi po, depende po yun. Natatakot po kasi hindi mo po alam kung ano po epekto nun. At least yun, may siguradong may bakuna ka. Kasi wala kang bakuna, mas ano ka nang kakuha ng sakit. Handa raw si Roque na magpaturok ng bakuna para mapataas ang kumpiyansa ng publiko, kahit ano pa ang brand. Pero ang may hirap, frontliner at essential workers pa rin ang mauuna. Pera ng taong bayan ang ginagamit, kaya sila ang prioridad. Nilinaw naman ng tagapagsalita ng Pangulo ang isyu ng umano'y mataas sa presyo ng Sinovac. Pangatlong pinakamahal lang po siya out of 6 brands. So it is in the mid-range. Samantala, nakatakdang pag-usapan ng IATF ang pagpapalawig ng travel restrictions sa mga bansang may bagong COVID variant. Hanggang wala pang pinal na desisyon, payo ni Roque. Huwag nyo na pong ituloy dahil yung naunang travel restrictions na in-impose po ng Presidente ay subject po to extension yan upon approval of the IATF at number 1 in the agenda po yan. So huwag na kayong bumili ng ticket kung manggagaling kayo dyan sa mga lugar na yan at hindi kayo Pilipino at darating kayo on or about the 15th of January. Clazel Pardilla para sa Bayan.